Hello guys, what is up? Welcome sa video at sa video na to malalaman nyo kung paano makakuha ng $20 airdrop kung wala pa kayong account sa Bybit at papakita ko rin sa inyo ano ba itong bagong P2P hot swap ng Bybit kung saan pwede kang makakuha ng crypto pag ikaw ay nagpapapalit, di ba? Meron tayong P2P na tinatawag. Anong pagkakaiba nito? Bakit pwedeng maging mas mataas ang presyo ng iyong pagbenta at mas mababa rin ang presyo ng iyong pagbili gamit itong sistemang to. Pero sabi ko nga bago tayo magsimula, i-share ko muna paano ba yung $20 airdrop na binibigay ng Bybit para lang po sa ating mga viewers. So, simple lang po ito. Kung ikaw ay wala pang account sa Bybit at napapanood mo tong video na to, pwede kang gumawa ng account using my affiliate link or referral code. Makikita nyo sa screen nyo ngayon, 45115 ang code. Kapag ikaw po ay gagawa ng account, makikita nyo itong page na to. At kapag nandito ka sa page na to, ayan, create account, ayan yung code, mapupunta dyan. Para makadaling makapunta sa page na to, punta lang po kayo dito sa nasa baba ng ating video, no? bit.ly/dexbybit at madali nyo pong mapupuntahan itong page na to at automatic na malalagay na dyan yung aking referral code. Kapag gumawa kayo ng account, ang kailangan nyo lang pong gawin ay magkaroon ng $100 deposit dito sa Bybit. Hindi nyo kailangang gastusin yun. Okay? Basta nandyan lang siya sa loob ng 1 week at makapasa kayo dun sa KYC na tinatawag. Madali lang naman yon. Magbibigay ka lang ng ID, puprove mo lang yung identity mo at yun na, magkakaroon ka ng $20 airdrop. Saan ka pa, di ba? Naglagay ka lang ng asset sa isang exchange and $20 is $20 pa rin. Marami ka nang mabibiling chicken joy dyan. Anyway, punta na po tayo sa ating main video. So, paano ba itong Bybit hot swap na to? So, ito po is gaya ng sabi ko, isang paraan kung saan pwede kang magkaroon ng cryptocurrency gamit yung pagbili using your traditional na pera. Ano ba yung mga traditional na pera na yon? No? For example lang po ito, yung tinatawag natin mga fiat. Andyan po sila, USD, yan yung mga basic, no? PHP, mga basic po natin yan. Ruble, ayan, Japanese yen, at kung ano pa. Ano-ano pa. So, etong mga fiat currency na to, makikita nyo po sa listahan na ilalagay ko rin yung link dito kung gusto nyong basahin yung buong document na to. Nandito rin yung mga trending coins na pwede mong ipapalit. Siyempre, andyan yung pinaka basic natin, kagaya ng Bitcoin, BTC, ETH, BNB, TRX, ARB Matic, etc. etc. So, pwede nyo po ulit i-check ito, i-pause ang video na to, at tingnan rin yung link na ipapakita ko sa inyo dito sa description ng ating video. So, now let's go back to the topic. Ano ba ang P2P hot swap? So, ito po is pinalawak na functionality ng pagpapalit or peer-to-peer. So, dati po, yung peer-to-peer na traditional, yung idea niya is nakaregister yung mga nagbebenta ng tawag dito, nagbebenta ng kanilang fiat o kaya bumibili ng mga coins kung ikaw man ang nagbebenta ng coins, 'di ba? For either for profit or gusto mo lang mag-liquidate. Ang pagkakaiba nito is dito sa hot swap may mga third-party liquidity providers na kasama na para pwede silang mag-bid. Okay? So dati, diretso kang bibili sa isang naka-register kunwari sa Bybit, 'di ba? Isang advertiser. Ngayon, ima-match ka na lang dun sa mga criteria na ilalagay mo. So, yun po yung pagkakaiba nila. So, anong ibig sabihin nito para sa atin na namimili or nagbebenta ng crypto? So, dati, may mga fees pa na kailangang i-charge sa atin o kaya dun sa seller. And also, nakaset na kung magkano nila binibenta yung kanilang either fiat or cryptocurrency. This time, yung gusto mo na presyo, yun ay i-input mo at yun na po yung hahanapin ng sistema at imamatch ka doon sa hinahanap mong presyo. So, ganito, bago ko ibigay yung mga mechanics, no, na importante, paano to gumagana, ano yung mga waiting time, security features, tingnan muna natin kung paano. So, ito, how to buy crypto with P2P hot swap. Step 1, i-click natin itong buy crypto.
via one-click buy. So kung titignan nyo yan, no, ayan siya, buy crypto. At one-click buy yung ating pipiliin. So from here, makikita na natin kung ano yung mga tawag dito, mga mechanics. Okay? So merong bank transfer dito, pwede kang pili ng iyong payment method. May GCash, Paymaya, Union Bank, Cbank at saka Simba Niaga. So depende na lang sa inyo kung alin yung matching na tawag dito, matching na pangbayan na available sa iyo. Okay. So, ayun na nga, for example, gusto natin bumili gamit ang PHP at gusto nating makakuha ng Bitcoin. So, makikita natin dyan, sa payment method, makikita mo kung magkano ba yung mga possible na presyohan. So, halimbawa, 1 Bitcoin is 1,675 peso and 604 peso. Ayan. So, makikita mo yung presyohan nila dyan. Hanap pa tayo, mas madaling basahin na ayan, USDC kunwari, di ba? Makikita mo dyan yung payment method na available pagdating sa GCash. 1 USDC is 170.91. So makikita mo, hindi siya masyadong competitive. So hindi yan yung gagamitin ko na bibilhin. So hanap tayo dyan, meron kang Matic for example, di ba? Makikita mo ano yung possible. So, 1 Matic is $38 pagdating sa Union Bank, kunwari, yung payment method mo, di ba? Makikita mo dyan kung ilan yung bibilhin mo. Halimbawa, 1. Makikita mo dyan kung merong quote na available at the moment. Kung wala naman, please go to P2P trading. So, sasabihin niya naman dyan Pero minsan, pwede pa nating ilagay na 10. O, pag 10, may nag-match na tumatanggap ng orders sa ganyang presyo. So, titignan mo na rin lang, saan ka ba mas makakalamang ng galansya or gains mo pag dito ka sa one-click buy or P2P? Alin yung mas mabilis? Kung nagbebenta ka, ganun din lang, no? Pero balikan natin, yung pinaka-basic kasi na pwede nating bilhin dyan, kunwari USDT, di ba? At least madaling i-compute. Kung gusto nating bumili gamit ang 100 pesos na PHP, pwede ba? Tatanungin yan So, bank transfer, pwedeng sa GCash. Sa GCash, 56.87 ang presyohan. So, minamatch actually niyan yung pinaka favorable. No? Sila na ang bahala. Meron din dyan, pwede mong i-click dito yung third party. Kunwari, Google Pay. 56.8 versus 56.87. So, mas mababa pa rin yun ng konti kahit papano. Right? So, pwede mong i-click yung buy with PHP and, di ba, tatransact ka na dyan. So, itatry ko lang i-click, i-confirm niya. Ito makikita nyo, merong timer dyan. Ibig sabihin kasi niyan, dynamic na nag-change yan. Okay, dynamic na nag-change. Kaya may mga timing na involved dyan. So, balik rin tayo dito sa one-click buy ulit, no? Kung namang nagbebenta ka, gusto mong magbenta ng iyong mga cryptocurrency, let's say Bitcoin, ETH, USDC. So, tignan na lang natin sa USDT para mas madaling i-visualize. Makikita mo dito kung ano yung mga tinatanggap nila na tawag dito, iba pang bayad sa'yo. Okay? So, try natin. Sa Bitcoin ba, mag-iiba yung listahan? So, halos ayun pa rin lang siya. Tignan natin. Doge. Kunwari, Doge. Holder ka ng Doge. Makikita mo ano ang mga bayad na tinatanggap. Okay? Yung papunta sa'yo. Papunta sa'yo. Okay? So, tingnan natin dito. Balik tayo sa USD. And makikita mo dyan, ano yung 1 Doge is equal to ganyan, yung presyo. Okay? Balik tayo dito. Kung kunwari gusto mo maibenta yung USDT mo, saan mo pwedeng matanggap. Okay? So, kung USD balance, ayan, 0.997 kada isang USD. Yun na yung pinaka, so ang naging charge lang sa'yo is 0.003. Okay, parang ganun. Pero pag tinignan mo, kung ipapapalit mo using GCash, Paymaya, medyo iba na yung presyo. So, yun lang yung iwa-watch out mo dito. Parang favorable pa rin ba siya para sa'yo? And bilis lang naman yung proseso. Okay, now tignan natin yung mga technicalities naman pagdating dito. At ano yung mga dapat mong i-watch out. Okay? So, tingnan natin. Yan. May mga timing kasi dito na tinatawag bakit makakancel or magtutuloy yung iyong pagbili
or pagbenta ng iyong tawag dito cryptocurrency. So ito yung mga scenarios. Halimbawa, meron tatandaan ka lang dito 15 minutes yung transaction range. So halimbawa dito, user A nag P2P hot swap tapos nag-place siya ng order for let's say Bitcoin at ang preferred currency niya is USD. Si user A naman can select P2P advertisers to provide conversion quotations. So nakita nyo yung mga advertisers kanina, di ba? Iba-iba. May mga bangko, may GCash, ganun-ganon. Alternatively, pwede rin yung mga third-party liquidity providers kagaya nung kanina. May mga ibang nagbibid, right? So ayan. Example niyan siguro yung Google Pay. Kung hindi ako nagkakamali, dun yata siya sa category na yon. But either way, di ba? Ang importante mo lang namang makita dyan is yung magandang presyo para sa'yo. Okay? So ito yung mga tatandaan mo, gaya ng sabi ko, 15 minutes para dapat makomplete yung transaction nyo. So ito yung mga example. Kunwari, si seller B, gusto magbenta ng 1 Bitcoin, di ba? At nag-create ng order ng 4 p.m. UTC. Ano yung mga pwedeng mangyari? Scenario number 1, si buyer C, gusto niyang bilhin kunwari yung binibenta ni seller B and nag-match. So within 15 minutes, natapos yung transaction, nakapagbayad yung isa, na-release ng seller yung Bitcoin, tapos, okay? Quits. Haliwaan. Ito naman, order cancellation. Buyer C doesn't complete payment and manually cancels the order at 4:20 p.m. So, merong 30-minute time frame for the advertisement payment, di ba? Seller B is credited with their original Bitcoin upon cancellation. So, yung nagbebenta, makukuha niya lang ulit yung Bitcoin niya. Ngayon, ito naman yung order cancellation. Si buyer A has completed the payment. Nakapagbayad na yung gustong bumili. And at 4:20, di ba? Yung order creation is lumampas na dun sa 15 minutes na sinasabi natin. The BTC to sell will be converted into USDT based on the conversion rate and returned to seller B's funding account. Kasi nga, hindi nagkabanggaan within 15 minutes. So, maka-cancel yung order at ma-i-credit under dun sa account niya na as USDT. So, babalik rin lang. Okay? Kasi kung maaalala nyo, ano ba yung gusto niyang ipang benta, no? Si seller B gusto niyang bilhin yung Bitcoin niya for euros, di ba? Okay. So yun yung mga idea doon. So ito, how does Bybit recommend advertisers to buyers? Paano nagma-match? Ito daw yung technicalities niya. Timely payments or releases. The advertiser's average payment or release time within the past 30 days must be more or less 10 minutes. So pasok dun sa 15-minute range. Verified advertisers priority. So, nauunang binibigay yung priority sa verified advertisers with the same payment method or coin release times na pasok dun sa recommendation nila. Yung price competitiveness, ito na. When multiple advertisers are verified, the advertisement that offers the most favorable price will be prioritized. Yun nga yung sinasabi ko, based on criteria na gusto mo, which is ano ba yung mga criteria na gusto natin, 'di ba? Mabilis mag-transact, maganda yung presyo. So yun din naman yung hinahanap ni Bybit. And yun na, sa price competitiveness para lumabas dun sa listahan. Yun po yung sinasabi nito. Okay? So, paano magkaiba ulit ang P2P trading sa hot swap? Ito, una, yung pinagbibilhan natin or pinagbebentahan ng coins from P2P advertisers. Ito, nadagdagan ng third-party liquidity providers. Ito, the transaction price is provided by the advertiser. So, ililista ko magkano ko gustong ibenta. Tapos makikita nyo, di ba, nakalistang ganyan. Dito, competitive quotes are provided both by advertisers and liquidity. So, gumagalaw-galaw po yan kahit papano. So, ito na yung spread na tinatawag. Ito yung kumbaga, margin. Yan. So, kung ikaw po ay nandito pa at interesado para pagkakitaan tong gentong sistema, no, Bybit reserves the right to modify the spread range at their sole discretion. So, kailangan mo lang tingnan yung balita lagi. So, should you choose P2P trading or P2P hot swap for blue chip coins? Ano ba yung mga blue chip coins? Yun yung mga ETH, etc. If you choose coins to place an order directly from P2P advertising list, you'll be buying or selling coins directly from the
advertiser from or to. However, if you place an order through the one-click buy page, our system will compare advertisers' quotes with the price provided by P2P HotSwap. Then the system will match you with the more favorable price under the same payment method, ensuring you get the most competitive price. Yun nga, ang gusto nila, makabili ka sa mas mababang presyo or makabenta ka sa mas okay na presyo. So, ayan na, smart recommendations, wider selection of advertisers, and competitive conversion rate. So, paulit-ulit lang naman yung sinasabi nila dito. Okay? So, yun lang naman ang video na to guys. No? Again, kung wala pa kayong account sa Bybit at pinapanood nyo to, gusto nyong maging involved sa crypto, kindly use na lang po yung aking Bybit code. Okay? So, balik tayo dito sa sign up dyan. 45115, makikita nyo dyan. Yung nasa baba ng screen, $20 airdrop, sayang din po yon. Wala ka namang gagastusin, kundi mag-deposit lang ng fund sa iyong bagong account at mag-KYC. Madali lang naman pumasa sa KYC. Bibigay ka lang ng ID mo, picture lang, gano'n, no? At isa pa, kung ikaw ay medyo high roller, 'di ba? At nag-deposit ka ng $3,000 and nag-trade ka up to $6,000, may bonus ka, deposit reward na $100 up to $30,000 kung umabot ka ng $250,000 ang iyong dineposit at nakapag-trade volume ka ng 150 million. Okay? I'll see you again next time. Peace and much love. Sana nakatulong po ang video nito. This is Dexter. I'll see you. Bye-bye.